Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, good morning. It's happy weekend na naman po sa susunod, ano po? Kami po, meron pa, abangan po ninyo ang ating saludo ako sa iyo. Tama? Diba? Okay. Tingnan natin ang kakalsadahan sa Manila, Metro Manila. Tingnan natin. Ayan, Balintawak Toll Plaza. Uy, yan. Ako, sino naman to? Sagutin mo to. Okay, ang ating mapulang lupa, Valenzuela. Mindanao Toll Plaza. At siyempre may Kawayan, Bulacan. Wala? Baka yung ano na yan. Bukawi Toll Plaza at San Fernando. Medyo maganda naman. Pasa mo lamang po lahat. Wala naman pasyado. Nag-iigpit lang ng kaunti sa may Mindanao Toll Plaza. Ayan. Siguro magpaano muna tayo at pwede natin ipakita muna ang itong ating ulat panahon. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pong epekto ng tatlong iba't ibang weather systems po sa ating bansa. Una na dyan ay ang ridge of a high pressure area doon sa may North Pacific Ocean at nag-extend po ito sa may eastern side ng Northern Luzon. Samantala, for the rest of Luzon plus Visayas, umiiral din po ang mainit na hangin galing Pacific Ocean called the easterlies. Habang dito naman po sa may timog na bahagi ng Mindanao, meron tayong epekto ng trough ng isang low pressure area. As of 2 in the morning, itong LPA ay huling namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, 645 kilometers, timog-timog silangan ng General Santos City at base naman sa ating analysis, hindi po ito papasok ng ating Area of Responsibility at hindi rin inaasahan na magiging isang bagyo. Itong ridge of high pressure area plus the easterlies siyang magdadala pa rin ng mainit at malinsangan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Habang wala tayong nakikitang anumang weather disturbance pa na papasok ng ating PAR sa mga susunod na araw. For today po, asahan pa rin yung halos katulad ng weather conditions as yesterday dito sa malaking bahagi po ng Luzon, epekto ng easterlies plus extension ng high pressure area. Dito sa malaking bahagi po ng Luzon, bahagyang maulap at minsan maaliwalas ang kalangitan, umaga hanggang hapon po yan, and then may mga tsansa lamang po ng mga kaulapan at mga saglit na pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Dito sa Metro Manila, temperature natin is from 24 hanggang 35 degrees Celsius. Take note po, kahapon nakapagtala tayo ng record temperature dito sa Metro Manila for this year na 35.5 degrees Celsius na actual temperature. Dito naman sa Baguio, mananatiling malamig from 17 to 26 degrees Celsius. Pero may mga lugar pa rin po dito sa Luzon na makakaranas ng dangerous level po na heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan. Hanggang 42 degrees po dito sa may San Jose, Occidental Mindoro, habang 43 degrees Celsius naman na heat index sa may Tuguegarao City, Cagayan. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas, halos katulad din po ng weather conditions as yesterday na bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan ng iiral sa umaga hanggang sa hapon. Then may mga lugar pa rin sa may eastern sides dahil sa easterlies nagkakaroon ng mga kaulapan at mga saglit lamang po ng mga pag-uulan. Temperature natin sa Palawan, mananatiling mainit hanggang 34 degrees Celsius at may lugar din po kagaya dito sa may Puerto Princesa, Palawan plus Aborlan, ang makakaranas ng 42 to 43 degrees Celsius na heat index. Dito naman sa Visayas, pinakamatataas ang heat indices sa may Dumangas, Iloilo, and Catarman, Northern Samar. Panguli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, may mga pag-ulan pa rin dito sa timog na bahagi kabilang ng Davao Region and Sorsogon dahil dun sa trough or extension naman ng LPA sa timog ng Mindanao. So meron tayong paminsan-minsan lamang na mahina hanggang katamtaman na pag-ulan doon.
Pagsapit sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan, lalo na sa may Bangsamoro Region at mga kalapit na lugar sa may Zamboanga Peninsula. Epekto na rin po yan ng trough ng low pressure area. May chance na rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Metro Davao, temperatures from 25 to 33 degrees Celsius, habang may mga lugar pa rin po na posibleng humigit sa 40 degrees po yung ating heat indices, kabilang na dyan ang mga syudad ng Zamboanga and Cotabato City. Paalala sa ating mga kababayan, sa malaking bahagi po ng ating bansa, yung mga nakatira sa kapatagan, sa mga highly urbanized areas, palagyan po uminom ng tubig, nasa 8 to 10 glasses po per day, at lagi magdala po ng pananggalang sa init kung lalabas po ng bahay simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, gaya po ng payong, sombrero, shades, at magsuot din po ng komportableng damit. Para naman sa mga susunod na araw sa mga maglalayag po sa ating mga karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, so ibig sabihin wala tayong mga sea travel suspensions, mananatiling banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon sa malaking bahagi ng bansa, except na lamang kapag meron tayong mga thunderstorms. And for the next 3 days, aasahan pa rin natin ang epekto ng ridge of high pressure area sa norte at easterlies sa malaking bahagi ng ating bansa. But by tomorrow, may mga pag-ulan pa rin po sa katimugang bahagi ng Mindanao. Epekto pa rin ng LPA. And then afterwards, posibleng marusaw na rin po itong low pressure area. So kung dito sa Luzon, for Metro Manila and Baguio City, halos magkakatulad po ng weather conditions ang iiral for the next 3 days na bahagyang maulap hanggang kuminsan maaraw ang kalangitan at mananatili yung mainit at malinsangan na panahon sa ating mga kapatagan dito sa Metro Manila at mga nearby areas sa Central Luzon and Calabarzon, sasamahan ng mga isolated rain showers kung dito sa may Aurora and northern portion of Quezon. Kung dito sa Bicol Region, may mga chance rin po ng mga isolated rain showers, but then kung dito sa Legazpi City at mga kalapit na lugar, mananatiling maaliwalas ang panahon, fair weather conditions sa umaga hanggang sa tanghali at maraming pagkakataon na makikita natin ang Bulkang Mayon. Temperature sa Metro Manila posible pa rin umabot hanggang 35 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mananatiling mainit at malinsangan din po ang panahon. Epekto yan ng easterlies. So kung dito sa Metro Cebu hanggang 33 degrees, pero posibleng makaranas sila ng 38 to 39 degrees Celsius na heat index, habang pinakamatataas pa rin po ang heat index dito sa may Iloilo, Rojas Capiz at Northern Samar, habang may mga isolated rain showers or thunderstorms pa rin na mataas ang tsansa sa may eastern side of Visayas. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, may mga pag-ulan pa rin po tayo by tomorrow dahil sa trough ng low pressure area dito sa may Davao Region, Soc-Sargen at malaking bahagi ng Bangsamoro Region plus southern portion of Zamboanga Peninsula. Magdala po ng payong dahil possible pa rin yung paminsan-misang light to moderate rains, habang sa natitirang bahagi ng Mindanao bukas is bahagyang maulap na kalangitan ang iiral. Pagsapit naman ng Linggo at Lunes, malaking bahagi na ng Mindanao makakaranas po ng fair weather conditions, maaliwalas sa panahon, but then may mga chance pa rin po ng mga localized thunderstorms, lalo na sa Caraga Region and Davao Region. Sunrise po natin is 5:49 a.m. at ang sunset ay 6:09 p.m. Para po malaman ang kabuang listahan ng mga heat indices sa ating bansa, bisitahin lamang po ang pag-asa.pusc.gov.ph/climate/heat-index. Makikita po natin dito yung forecast na heat index for the next 2 days at yung mga na-compute natin na heat index nitong nagdaang 5 araw. At makikita din po natin dyan yung mga paraan para maiwasan natin yung mga heat-related illnesses gagaya po ng heat lamps, heat stroke at saka po yung heat stress. Inuulit natin, pag-asa.usc.gov.ph/climate/heat-index. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Happy weekend po. Wala pa rin saga. Okay. At syempre mga kakampi, sa kabuuan ng ating balita, April 10, dineklarang holiday. Tulfo Sotogo nangunguna sa 2025 senatorial race ayon sa Octa Research. BMW, ayon sa DMW, 3 Pinoy sugatan sa lindol sa Taiwan. Carpio nag-endorso ng amyenda sa economic provision ng konstitusyon. 2 pang kapo akusado ni Kubuloy sumuko sa NBI. Utak sa pandurukot, pagpatay sa pharma CEO, arestado. Tindera niratatang customer patay. 24 oras na road works hanggang sa susunod na linggo, inanunsyo na.
Sana nga ganun 24 hours. Dineklara ni Pangulong Marcos na Ferdinand Marcos Jr. ang Abril 10 taong kasalukuyan na regular holiday sa buong bansa bilang paggunita sa Eid al-Fitr o Feast of Ramadan. Sa Proclamation number 514 na nilagdaan Executive Secretary Lucas Bersamin, ang deklarasyon ay base na rin sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Ito ay para rin magbigay kaalaman at pahayagan ng mga Pilipino na nakikiisa sa mga kapatid na Muslim sa kapayapaan at pakikiisa sa pagtalima at selebrasyon ng Eid al-Fitr. Nangunguna sa House Deputy Majority Leader ang ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa senatorial survey ng Octa Research Group noong Marso. Itong taong kasalukuyan lang po ito Nakakuha si Tulfo ng 58% kalamangan laban sa 16 pang personalidad na kasama sa listahan ng mga taong may statistical chance na magwagi sa pagkasenador kung ang May 2025 election ay idarao sa petsa kung kailan isinagawa ang tugon ng masa national survey ng Octa Research Group. Mga pangalawa kay Tulfo ay si Vicente Soto Tito Soto III, 52% voting preference at pangatlo si Senator Go Bongo na may 50%. Supunod sa kanila si Ben Tulfo na kapatid ni Representative Tulfo, 43%. Dati pang Pangulong Rodrigo Duterte, 38%. Dating Senador Panfilio Lacson, 34%. Senator Ronald De La Rosa, 33%. At dating Senator Manny Pacquiao, 32%. Kasunod rin ni Senator Bong Revilla, 30%. At Senator Amy Marcos, 29%. Kasama rin sa survey sina dating Manila Mayor Francisco Dumagoso, 27%. Senator Pia Cayetano, 26%. Senator Francis Tolentino, 22%. At ang dating Senator Lito Lapid, 22%. Pasok din si Dr. Willie Ong, 21%. At ang DILG Secretary Benjamin Benhar Abalos Jr. Ang survey ay sinagawa nationwide mula 11 hanggang 14 ng Marso. Ngayong taon po na may 1,200 respondent. Konti lang yun. 3 Pinoy naman ang bahagyang umanong nasugatan sa magnitude 7.2 na lindol. Lindol na tayo, be. Okay, bago natin balikan ang DMW, kunin muna natin ang report galing sa labas. Ay, nako, mahina. Teka muna, mahina. Okay. Katutong July, wala ka. Akin na. Hawakan ko. Hello? Yan, naririnig na kita kasamang July. Yes, oo. At ikaw nagkaroon ng enkwentro, no? Yan sa aking lalawigan, sa Abra, sa Pilar Abra. Ang New People's Army, tsaka Philippine Army. At apat sa napas lang na miyembro ng New People's Army dyan sa aming lalawigan. Ito patuloy pa rin ang tumakbakan ng New People's Army. Yan sa lalawigan ng Abra na akala ng mga tao sabi ng ating Armed Forces of the Philippines na kumukunti na itong mga New People's Army. Marami pa rin pala. Oo, yung pala, wala pa rin. So, wala pa rin sila tigil sa kanilang operation laban sa ating gobyerno, sa pamahalaan, sa ating makasundaluhan. Oo, pero ngayon, hindi rin nag-support ang Philippine Army sa Philippine National Police para maging seguridad sa aming mga kababayan dyan sa Abra, Norte Cape. Wala na kinakatakutan, kala nga ng iba. Uubos na itong mga to, pero hindi pa pala. Alam mo, itong araw na to, nagkaroon din ng enkwentro dyan sa Camarines Sur.
Mhm. Yung People's Army, tsaka ang Philippine Army. At ganoon din sa Northern Samar. So talagang walang walang tigil ang pakikibaka ng bagong hukbong bayan para pabagsakin ang ating pamahalaan. Pero sinabi ng Philippine Army, hindi nila titigil para maubos at matugis itong mga lumalapag sa ating batas o yung mga itong lumalapag sa ito yung mga law-abiding citizen na dapat ito'y pulbusin at maubos itong kanilang hanay at ang pumipinsala sa ating pamahalaan. So yun lang ang update para sa Kakampi Online, Ganay Pudo, reporting. Okay, thank you very much, Katodong July. At syempre naman, balikan natin ang DMW, 3 Pinoy ang bahagyang umanong nasugatan sa magnitude 7.2 na lindol na tumama sa bansang Taiwan kamakalawa. Ayon kay Department of Migrant Workers, DMW Officer in Charge, Hans Layokakdak, isa sa mga hindi pinangalanang Pinoy ang nagtamo ng bahagyang sugat sa ulo dahil sa bumagsak na kisame. Isa pang nagtamo ng bahagyang sugat sa kamay habang lumilikas ay isa namang nawala ng malay sa kasagsagan ng lindol. Tiniyak naman ni Kakdak na lahat ng mga naturang tiniyak ni Kakdak na lahat ng mga naturang Pinoy ay nasa maayos na kalagayan na ngayon. Nakalabas niya sa pagamutan ng dalawa sa kanila habang nananatili naman sa pagamutan ng Pinoy na nawala ng malay bilang precautionary medical measures. Inaasahan naman kagad din siyang makakalabas ng pagamutan. Samantala, siniguro din naman ni Kakdak na ang mga nasugatang Pinoy ay tatanggap ng tulong pinansyal mula sa ating pamahalaan. Wala naman ani ang mga ito na humihingi ng tulong upang ma-repatriate ng Pilipinas matapos ang lindol. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, sinuportahan ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na isang anti-charter change advocate ang pagpasa ng resolusyon na nananawagan sa pag-amyenda ng economic provisions sa 1987 Philippine Constitution. Dagdag pa ni Carpio ay support RBH 6 of the Senate and RBH 7 of the House of Representatives. Ayon kay Carpio, isa sa consultative session na charter change na inorganisa ng Democracy Watch. Ginawa ni Carpio ang pagsuporta sa kondisyon na ito ay may oportunidad na sa investment para sa foreign investors na kung saan siya ay pabor sa balansing pamumuhunan kung saan ang foreign investors ay bibigyan ng parehas na pribilehyo tulad ng tinanggap ng mga Pinoy investors. Sa ilalim kasi ng RBH 6 at 7, kapwa nito aamyendahan ang Article 12, ayon sa Article 12, National Economy and Patrimony, at Article 14, na kung saan ito ay nakapatuon sa education, science and technology, art, culture, and sports. At 16, ito yung general provision. Layunin naman nito na buksan ang ekonomiya ng Pilipinas at alisin ang restriksyon laban sa foreign ownership ng public utilities, educational institution, media, and advertising alinsunod sa isinaad ng batas. Ayon pa kay Carpio, tumanggi ang Senado sa joint session kaugnay sa charter change dahil sa pangambang matalo sa boto. Gayunman, kung ang Kongreso ay magkakaroon ng agreement sa RBH 6 at RBH 7 at ipasa ito, ay mapapaaga pa ang inaasahang charter change. Nanindigan din si Carpio sa kahalagahan ng foreign investment sa mga critical na sektor gaya ng internet infrastructure. Ako yan ang dapat dahil kailangan ito ng Pilipinas para manatiling competitive sa global scale sa pamamagitan ng pagyakap sa technological progress.
Sumuko sa National Bureau of Investigation naman ng NBI. Sumuko sila sa NBI. Ang dalawang kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy sa kasong sexual and child abuse. Kinilalang dalawa na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada, kapong personal assistants ni Kibuloy. Ang dalawa ay sumuko makarang maipalabas ang warrant of arrest kay Kibuloy at limang iba pa sa Judge Dante Baguio ng Davao Regional Trial Court Branch 12 dahil sa kasong child and sexual abuse. Si Kibuloy at 5 pa ay inaresto ng nabanggit na korte sa Davao. Samantalang nananatili namang hindi matagpuan si Kibuloy. Habang 4 sa kanyang mga associate ang nagsisuko na. Pinabura naman ng korte ang hiling ng kampo ni Kibuloy na ipagpaliban ang resolusyon habang nakapending ang naisampang motion sa Department of Justice hinggil sa naturang kaso. Samantala, sa wakas, nadakip na ng tauhan ng Quezon City Police District Novaliches Police Station ang umano'y utak sa pandurukot at pagpatay sa isang chief executive officer ng isang pharmaceutical company noong 2022 sa Pampanga. Batay sa report na tinanggap ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Redico Maranan, si Carlo Cadampog, 35 years old, ay naaresto ng mga operatiba ng Novaliches Police Station 4 sa parking lot ng isang mall sa Quirino Highway dakong alas 12 GIS ng tanghali nitong nakaraang Lunes, Abril 1. Kumuha mo tayo ng balita sa labas. At otong July. O yes, dito oo. Dahil sa matinding init dito sa lalawigan ng Bulacan, ay sinuspindi na ni Governor Daniel Fernando ang klase sa bawat bayan, no, syudad ng lalawigan ng Bulacan. Dahil hindi rin makayanan ng mga estudyante hindi ng init. Init, oo. Halos nasusunog sila eh. Oo, mainit. Nangangamba rin ang ating buting governor na siya ay nagpalabas na ng tinatawag na circular order o na order ng Office of the Governor na kailangan na isuspindi na ang klase nga dito sa lalawigan. So, lahat ng antas, no, mula high school hanggang elementary, high school hanggang college, ay wala nang pasok. Paano? Kaya magpahinga ng mga estudyante sa kanilang mga bahay para hindi naman sila tamaan na sinasabing may tinding init. Dahil alam mo naman, uso ngayon yung tinatawag na heat stroke. Binabanatan yan, Tita Pe. Ang daming viruses pa na lumalabas ngayon. Sore eyes, di ba? Oo, may pero mga bulutong. yung iba nagtataka ako, Tita Pe. Kahit na ganito tindi ng init, dami pa rin mga kabataan nagbabasketball. Ay, oo. Oo, sabi ko wala na nga kayong pasok kanina nga sinita ko dapat nagpapahinga kayo. Kaya nga raw walang pasok, gusto daw nilang mag-exercise. Miloso po pa, Tita Pe. Nako. Oo, pero kalayaan nila yun, hindi naman natin sila pwedeng atlahan. Oo nga. At kaya lang, nagsabi lang ako sa kanila na mag-ingat sila sa init. Alam mo naman, napakataas ng init Sobra. Oo, napakataas talagang halos. Climate change talaga no? Oo. Hindi naman biro yan, Tita Pe. Meron nga akong kamag-anak nasa edad 20 anyos, na-stroke, naglalabas sa ilog Oo, hindi niya akalain na meron pala siya sakit sa puso dahil sa tindi ng init. Kaya ganun nga, Tita Pe, dapat mag-ingat, no? Ang ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Bulacan. Hindi lang yan, sa Luzon, Visayas, sa Mindanao. Oo, lahat. Sa buong Pilipinas. Oo, at saka hindi yun. Nananawagan din ng DOH dito na si Yusuf Tayag, Dr. Tayag, na kailangan laging uminom ng tubig malamig para maibsan yung nasabing init. So, yan aking reporting, July Pudok. Okay, thank you very much. At pagpatuloy natin, si Kadampog kasama ang siyam na mga kasabwat ay idinawit sa pagpatay kay Eduardo Toloza, CEO ng Iraset Farm Incorporated
na nawala matapos itong huling makitang buhay sa Bonifacio Global City sa Taguig noong Hulyo 19, 2022. Bago matagpuan ang sunog na bangkay na nasunog ito. Bago natagpuan ang sunog na bangkay ng biktima, may dala umano itong 5.7 million cash at 2 mamahaling relo. Sa report, 3 araw umanong sinunog ang bangkay ni Tolosa sa isang sakahan sa Santo Tomas, Batangas. Ang kanyang sasakyan ay natagpuan sunog sa San Luis, Pampanga. Sina Kadampog, kapatid nitong si Cesar Adrian Joseph Mendez, Richmel Real Ignilan, Jomer Vizcarra at Aldre Antonio ay kinasuhan bilang pangunahing mga suspect. Kinasuhan naman bilang mga accessories sina John Benedict Dumalanta, Victor Ferrer, David Condran Jr. at Melvin Andres. Inamin ni Kadampog na alam niyang may warrant of arrest laban sa kanya, ngunit tumanggi siya na magkomento hinggil sa kaso at kung bakit siya nagtatago. Ay isang tindera naman ang patay ng pagbabarili ng di kilalang salarin na nagpapanggap pang customer sa loob mismo ng kanyang tindahan na matagpuan sa Tondo, Manila kamakalawa ng gabi. Hindi humabot ng buhay sa Tondo Medical Center ang biktimang si Rosette De Castro, 40 years old ng Barangay 155 Zone 14 Tondo, dahil sa tinamong mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng ulo at katawan. Samantala nakatakas naman ang 2 di kilalang salarin. Nabatid na naganap ang krimen mga bandang alas 7:45 ng gabi o 7:45 ng gabi sa loob mismo ng tindahan ng biktima. Lumitaw sa investigasyon na kasalukuyan nagbabantay ang biktima sa kanilang tindahan habang naghahanda naman ng pagkain ng kanyang live-in partner na si Christian. Nang dumating ang 2 di kilalang lalaki na nagpanggap na customer at bumili ng sigarilyo. Laking gulat na lang umano ng mga saksi nang biglang bumunot ng baril ang isa sa mga suspect at agad na binaril ang biktima. Nagawa pa umano ng biktima makatakbo papasok sa kusina ng kanilang bahay, pero sinundan siya ng suspect at muling pinagbabaril bago mabilis na tumakas lula ng isang motorsiklo. Na-recover naman ng mga otoridad mula sa crime scene ng isang empty magazine na di pa batid ng kalibre ng baril, 14 na fired cartridge cases ng dami, 3 metallic fragments at 4 na deformed bullet. Naisip pa naman ng pamilya ng biktima na motibo ng krimen dahil wala umano itong karekord sa barangay at wala rin silang alam na kaaway o nakasamaan ng loob ng biktima. Samantala, patuloy namang isinasagawa ang investigasyon sa insidente at pagtukoy sa mga salarin. Inanunsyo ng Metro Manila Development Authority ang road reblocking at repairs sa isasagawa ng Department of Public Works and Highway hanggang sa susunod na linggo. Sa isang press conference, sinabi ni MMDA Acting Chairman Don Artes na pinayagan lamang ng ahensya ang roadworks ng DPWH simula bukas hanggang Abril 10 o 11. Depende kung idedeklarang holiday ang April 10. Sinabi rin ni Chairman na ang pagpapayag lamang sa DPWH na magsagawa ng road repairs ay resulta ng hindi natapos ng mga roadworks ng mga pribadong kontraktor noong Semana Santa. Samantalang 11 buwang naman ang itatagal ng pagkukumpuni at pagpapatibay ng EDSA Kamuning Flyover southbound na sisimulan sa Abril 25. Tiniyak ni MMDA na sa publiko na ipatutupad nila ang kailangang traffic management sa sandaling simulan na ng DPWH. Binigyan din ni Artes na kailangan magsasaayos ng mga Kamuning Flyover. O sinabi ni Artes, kailangan ng pagsasaayos ng Kamuning Flyover
upang maiwasan ang karagdagang pinsala at maging maayos at handa ang istruktura sakaling magkaroon ng sakuna tulad ng lindol. Iyan ang ating mga balita sa araw na ito. Tayo muna'y magpaalala mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo pong magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ay nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia. Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, ayan po ang ating kabuuan ng ating balita. And of course, kumain na ba kayo? Dito lang kayo sa Sincerity. Ang sarap talaga. Sarap talaga. Okay. At syempre mga kakampi, yan pa rin ating Balintawak Toll Plaza, Mapulang Lupa, Valenzuela, Mindanao. Nakaw, ay tingnan naman ninyo ang Mindanao Toll Plaza. Medyo yung pa-northbound nila ay medyo nagsisikip. Ano yan sa ARPID, yung iba kasi hindi eksakto yung ARPID nila, di magtatagal na naman, mag-isip pa kung magkano babayaran. Ang sabi ngayon ng ating mga kinaukulan, bibigyan na ng multang mga yan kapag hindi sakto ang inyong ARPID. Kaya kailangan pagbibiyahe ay siguraduhin ninyo tama, eksakto pa ang pera at laman ng inyong ARPID. Ngayon balik takuha natin ang ating trabaho patrol. Ayan, yung type natin linindol nito nung nakaraan. Kailan ba nilindol yun? Parang 2, no? April 3. Ang IQS ay nangangailangan ng 120 factory workers. Ang inyong employer ay Chip Bond Check Corporation. Ayan ang mga standard qualification nila. Tingnan po natin mabuti. At ang interview dates ay April 17 and 18. Magandaan po ninyong mabuti yan. At kung nais po ninyong mag-apply talaga, andyan po ang
iQuest apply po. Scan QR code po. Ayan. Okay? Ayan po. Picturean ninyo yan. Tapos, diyan kayo mag-a-apply. Scan QR code. Pwede na? Ha? Sige. So, Katotong July, pasok! Yes, oo, Tita Pe, alam mo, nangangamba rin ng Bureau of Prison dahil nga sa tindi ng init. Ay, oo. Ang dami pala may mga pigsa. Grabe. Pigsa. Oo, Sore tsaka eyes. yung Sore eyes. sore eyes, at saka yung iba pa. Dahil sa init. Sinabi naman ni Director ng Bureau of Prison na Katapang, Ernesto Katapang, General Katapang, na ang ating Department of Health ay susuporta o tutulong, no? Para maglagak na maraming mga manggagamot sa loob ng Bureau of Prison. Mhm. Dahil nga sa matinding init, ay umaapila na at umaangal itong mga bilanggo, itong ating mga bilanggo dahil nga sa hindi nila makayanan. At maglalagay pa yata sila ng mga ceiling fans, no? Sa kanilang mga bilangguan at maraming ventilador para maibsan itong nasabing init, Tita Pe. Dahil hindi makatulog. At yung iba, halos hindi rin makakain pag mainit. Alam mo naman yan, Tita Pe, di ba? Oo, At, marami pang matanda rin yung iba, dyan. hapong-hapo. At kailangan din ng maraming tubig na supply para din sa kanila. So yun, pinaghahandaan na ngayon ng Bureau of Prison sa pangunguna ni General Katapang, Director General Katapang at DOH at mga doktor na tutulong sa kanila para magamot itong mga biktima ng nasabing mga may sore eyes, pigsa at iba Okay. pang mga sakit dahil sa tindi ng init. Yan lang aking update para sa Kampeon Live, July Pudo reporting. Yan. So, dun po sa mga iba nating mga kasamahan, sabi nga natin, ay naku, wag na po kayo lalabas kung wala naman po kayong pupuntahan. Diba? Kasi mahirap nga po talaga ngayon. Iba po kasi ang climate. Diba? Iba. Okay. So, ating dakuan ngayon na naman ulit ang ating trabaho patrol. Okay, di ba? Ito po yung kanina na iQuest. Ayan. Ay puntahan nyo sa kaniyang www.eqmanpower.ph. Okay, puntahan sila sa www.facebook.com/iQuest.manpower. Ang iQuest po ay pwede nyo mapuntahan sa number 1679A Mabini, Corner Malbar Street, Malate, Manila. At meron din sila sa second floor, Galaxy Prime Building, 543C, Tapuac District, Dagupan. Armed Forces Hospital Southern Region sa Kamis, Saudi Arabia. Yan. Registered accreditation number 1034-6306. Kailangan nila lalaki at babaeng registered nurses. Ayan po, tingnan po ninyong mabuti, scan po ninyong mabuti ang mga trabaho na kailangan sa Kamis, Saudi Arabia, Armed Forces Hospital, Southern Region. Accommodation and transportations are provided. No placement fee. Minimum of 3 years experience. Yan. Next natin, ang LBS po yun. Local hiring naman ng mga taga-LBS. Mobilization and Training Coordinators. Pwede kayong pumunta sa number 610, Gotchanco Building, TM Calao Street, Corner MY, o Rosa Street, Ermita, Manila. Ayan po ang LBS, Ano pa next natin? Ayan. Ang sinasabi, pag daw yun ang kailangan, ito ay manage all aspect of mobilization and compliance including client approval, site access, training verification, flight, and accommodation. Preferably a minimum of 2 years
o professional experience, please send your resume to lat.soriano@e/recruitment.com.ph. For more hot jobs, please visit their website www.lbsrecruitment.com.ph. Kailangan din nila ng talent acquisition specialist recruiters. Ayan. Pwede kayong mag-ano din. Sourcing and enlisting prospective candidate for engineering roles. Spanning in oil, gas, petrochemicals, refineries, and construction sectors. As well as design engineering specializing in offshore project. Preferably with a minimum 2 years experience. Please send your resume to lat.soriano@e/recruitment.com.ph. Okay, ayan po ang LBS Recruitment Solution Corporation. Hello, Miss Marge. Okay, next natin. Ang Peridot, kailangan nila sa Brunei. Kaizen Sushi Restaurant, yan po yung bar. Ayan yung po yung kainan na restaurant sa Brunei. Kailangan nila ng 5 sushi chef, waitress 10, dishwasher 5, cook 3, waiter 10, service crew 9 naman ang kailangan. Qualification, male and female, minimum height ng babae ay 150 centimeters o 5'2", sa lalaki 5'6" without shoes. Good English communication, naku wala ka, hindi ka pwede. At least 3 years experience in fine dining restaurant. They are open for walk-in applicants. For the position, drop box is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to recruitment@peridot.international.com at ilagay po ninyo anong posisyon ang inyong ina-applyan. Okay, next natin. Subic ay job, Subic Bay. Job fair ay April 15, 2024, Monday, 8 o'clock in the morning hanggang alas 12 lamang po ang Subic Sports Complex, Wawadu, Subic, Zambales. Overseas job vacancies po yan. Hello, Mr. Cooper Kahulugan. Ito naman sa IPAM, Industrial Personnel and Management Service Incorporated. For Canada, they need fast food supervisor, welder, heavy equipment mechanics, truck mechanics. For United Arab Emirates, audiovisual technician, show technology technician, mechanical technician, o rotating equipment. For United States of America, they need registered nurse. For Saudi, fitness manager, group exercise trainer, fitness trainer, and swimming instructor, lifeguard. Lineman, mga lineman. Yan. Staff house, kailangan nila ng kitchen workers, waitresses, coffee makers. Qualification, at least 2 years minimum experience in same field. Vocational, high school graduate. Job opening ito sa CF Sharks. Mga bulk vessel, kailangan nila master, shipmates, ETO 3/E, parang mga engineering course to di ba? Okay, yan. At CF Sharp pa rin, urgent hiring passenger vessel, first repairman, engineer repairman, tech repairman, assistant electrician with ETR, refrigeration mechanic. Lahat po kayo must have passengers experience. Wala po kayong babayaran na placement fee or processing fee. Lahat po ng binanggit dito sa ating studio ay mahusay at magagaling na agency at manning agency. Okay. Ito naman, ang Delta Pearl Overseas Job Placement ay nangangailangan din ng 100 na mga female cleaners sa Saudi Arabia. Pwede kayong pumunta sa Unit 2D, 2nd floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Rojas Boulevard, Pasay City. Landmark nila, Camel Appliance, Buendia, Pasay.
city next to Shell gas station. The owner, Margie Socorro Sacote. Contact 639-276-7454. Yan ang kabuuan ng ating mga Trabaho Patrol. Okay, magpaalala muna tayo. Ano ba mga karapatan natin bilang isang manggagawang Pinoy? Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Okay, ayan na naman po tayo. Patapos na naman po ang ating programa. Of course, hello po sa atin lahat, mga nanonood sa atin. Maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik. Thank you very much sa 20,000 followers natin. Maraming pong salamat. Ito po ang inyong lingkod, Nicodemus. Nagpapaalam po sa inyo. See you Monday.